Royal TV. Sa kabilang banda, si Sebastian. Alam ko na ako ay kumikilos ng maliit na bastos at mas parang isang jerk sa aking ana. Aking ana. Dapat ipakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Nevermind, and what is this project about? Curious na tanong ni Ana. We are making an international cricket stadium there, sabi ko sa kanya. Oh yeah, cricket. I love cricket, excited niyang sabi. Well, she excited about cricket. Gusto kong tanungin siya tungkol sa cricket. Sa totoo lang, wala akong masyadong alam sa cricket pero parang mas alam ni Ana ang larong ito. Well, Ana, alin ang paborito mong cricket team? Tanong ko sa kanya. Brazil, and I hate Germany, sinabi niya. Tinanong ko ba ang kanyang cricket team, o football team? Sa palagay ko ay nagtanong ako tungkol sa football. Sorry Ana, alin ang paborito mong cricket team? Tanong ko ulit sa kanya. Sebastian, it's Brazil, sinabi niya habang inikot ang kanyang mga mata. Wow, marami siyang alam tungkol sa cricket. God, ngayon ko lang kinokontrol ang tawa ko. Hindi ko akalain na ganitong stupid answer ang sasabihin niya. Gusto ko pang malaman ang kaalaman niya sa cricket. That's great, but mine in England. Well, you know where does ICC World Cup 2015 took place? Tanong ko sa kanya. I guess in Brazil, sinabi niya. Oh my God, Ana, kill me. Oh really? By the way, sino lahat ang paborito mong players? Tanong ko sa kanya at hinihintay ang susunod niyang stupid answer. Neymar, Messi, Ronaldo, Bale, James, Suarez, at sa mga goalkeeper na sina David De Gea at Neuer. Nakangisi niyang sabi. Sa isang saglit na isip ko na pumalo si Messi ng 6. Alam ni Lord kung marunong siyang maglaro ng cricket o hindi. Wow, kilala niya ang mga manlalaro ng football, ngunit hindi niya alam kung ano ang football at cricket. Oh really, mine is Messi. Talagang talented siya at ang Germany ang may pinaka-best goalkeeper sa mundo, sinabi ko. Yeah, unfortunately, ngunit ang Brazil ay may pinakamahusay na defender sa mundo, sabi niya. No way. Sa World Cup natalo ang Brazil sa Germany 4-7-1 goals. Alam mo yun? Tanong ko sa kanya. Alam ko yun at hindi big deal yun. Hindi tayo pwedeng manalo every time. Kung matatalo tayo, team mo lang ang mananalo, sinabi niya. Oh, okay, ngayon pwede ka bang magsalita tungkol sa cricket? Tanong ko sa kanya na nakataas ang kilay. Ang tinutukoy ko ay cricket lang. Sinabi niya. Natawa ako. Laughed means so badly. Ana, haha, football ang sinasabi mo. Sinabi ko. Hey, cricket ay isa pang pangalan para sa football. Sinabi niya. Oh God. Ana, cricket at football ay dalawang magkaibang bagay, sabi ko sa kanya. No, hindi maaari, sinabi niya. Teka, ipapakita ko sa iyo, para at least maintindihan mo, sinabi ko. Tumango siya. Pumunta ako sa upuan ko at kinuha ang YouTube sa computer ko. Sabi ko kay Ana na lumapit. Walang pag-aalinlangan, lumapit siya sa akin. Nakakalasing talaga sa katawan ko ang pabango niya. Pinahirapan ako nito. Dapat ko na itong itigil. Gusto kong bumalik si Ana. Napatigil ako sa pag-iisip at nag-type ng football. Nag-click ako sa isang video at sinabi ko sa kanya, ito ay football. Ang football ay isang laro ng pag-score ng mga layunin gamit ang paa. Naiintindihan. Tumango siya. Well, show me about cricket. Tanong niya. Nag-type ako ng cricket at maraming video ang dumating. Pumili ako ng isa. Australia ba yan? Tanong niya. Yes, it is. At ang kabilang team ay India. Sabi ko sa kanya. Oh, honestly, I don't know much about sports. I actually thought this cricket as badminton. Sinabi niya. Napangiti ako. Well, back to our topic. Paalala ko sa kanya. Yes. Well, kailan tayo pupunta ng Sri Lanka? Tanong niya. Ngayong gabi, sagot ko. What the fuck? Ngayon mo lang ito sinasabi sa akin. Nakatingin siya sa direksyon ko. Oh, sorry about that at walang pagmumura. Sabi ko sa kanya. Sorry, sir, but I am having 2 kids to take care of. Ano sa tingin mo, iiwan ko sila at sasama sa iyo para sa iyong freaking project sa Sri Lanka? Galit na tanong niya. Ana, I had already informed Tita Rose and Tito John, sabi ko sa kanya para kumalma. Kaya sinabi mo sa lahat maliban sa akin. Sorry, Ana, come on. I tried to cheer up. Anong nangyayari? Hindi ako sasama sa iyo. Please Ana, leave it. Next time I will inform you before everything. Sinabi ko. No way, hindi ako sasama. Please, Ana, I beg you. Sa kabilang banda, si Savannah. Please Ana, I beg you. What he is begging, yeah.
Well, Mr. Montemayor, this should be your last time to inform me late. Malamig kong sabi. Okay, Ana, this would be the last time to inform you late. Sinabi niya. Sabay lakad ko palabas ng office niya. Ayun, nagmamakaawa siya sa harap ko. Iyon lang naman ang gusto ko sa kanya. Ayun, nagmamakaawa siya sa harap ko. Iyon lang naman ang gusto ko sa kanya. I can't believe the great, arrogant, sexy, cold-hearted, multi-billionaire and moreover than my ex-husband Sebastian Devil Montemayor is begging in front of me. Gusto kong tumalon pataas at pababa. Sa ngayon ay naglalakbay ako sa Sri Lanka, kasama si cold-headed devil, the great Sebastian Montemayor. Mahirap talagang maglakbay sa ibang bansa na nag-iiwan ng 2 bata sa bahay. Naputol ang pag-iisip ko nang magtanong si Sebastian, Ana, okay ka lang? Oo, may iniisip lang ako, sabi ko sa kanya. Oh, okay, well you need some drinks. No, ang naging tugon ko. Inayos ko ang aking damit at nagsimulang humanga sa magagandang ulap. Magkaiba sila ng shape pero feeling ko para silang white cotton candies. Hindi ito ang unang beses na sumakay sa eroplano ngunit sa pagkakataong ito ay parang may kakaiba sa akin. Pagkatapos ng 18 oras. Sa kabilang banda, si Sebastian. Welcome to Sri Lanka, sabi ko kay Ana. Wow, I am very excited to be here, sabi niya. Well, pagkatapos magmakaawa at kumbinsihin si Ana sa wakas ay nandito na kami. Hey, bakit naglalaway sa'yo ang babaeng yan? Possessive na tanong ni Ana. Kung gusto niya akong paglawayan then okay, no problem, sabi ko sa kanya. Oh talaga, may nakalimutan ka yata, sinabi niya. Ano yon nakalimutan ko? Naguguluhang tanong ko sa kanya. It's nothing, but you are a dad of 2 kids. Sabi niya na bahagyang napalingon. I know that very well, and what are you saying is looking like I'm making out that makeup doll, sinabi ko. Salamat sa pagsasabi mo sa akin ng nakakatakot na bagay na nasa isip mo. Sinabi niya na ang galit ay tumataas mula sa 0 degrees hanggang 100 degrees Celsius sa loob ng ilang minuto. Sa totoo lang, ikaw lang Ana ang nasa isip ko. Naisipan kong maging akin ka ulit. Seriously, sinabi ko. No joking, sinabi niya, pumunta ka dito, sasakalin kita hanggang mamatay, yung ganyang mukha. Lumipat ako sa gilid niya at binigyan siya ng isang yakap at sinabing, calm down Ana. I am sorry for hurting you, and I had already deleted all the girls from my life except you. Really, but it's too late for accepting your apology, sinabi niya. Hindi na ako sumagot, naglakad na kami papunta sa sasakyan namin na inayos na ng co-working company. Habang papunta sa aming gustong destinasyon, walang nagsasalita sa amin. Pareho kaming natahimik sa di malamang dahilan. Finally, biglang huminto ang sasakyan. Bumaba muna ako ng sasakyan. Inalalayan ko si Ana na lumabas ng sasakyan. Sinalubong kami ng mga staff ng hotel na iyon na nakasuot ng Sri Lankan traditional costume. Ako ay lubos na nalilito sa mga sinasabi nila. I asked my co-working partner Aaron, ano ang sinasabi ng staff? Ngumiti siya at sinabi, Mr. Montemayor. Actually he greeted you by saying, welcome to Surya Hotel Mr. and Mrs. Montemayor. Mrs. Montemayor. Oo, malapit na maging Mrs. Montemayor. Again. Oh, well sinhala ba ang wikang iyan? Hiniling ko sa kanya na malaman ang higit pa tungkol sa Sri Lanka, isang isla na mukhang teardrop ng India. It's Sinhala at dito kami ay nagsasalita ng 2 language, ang isa ay Sinhala at ang isa ay English, sinabi niya. Good, that's actually interesting, sinabi ko. Ngumiti siya, ibinaling ko ang ulo ko sa kanan. Pagkatapos, bigla kong napansin na may nakatitig sa akin at ito ay walang iba kundi si. What the fuck? Why is this bitch here? She's glaring at me like I am her boyfriend and I am cheating on her. Sebastian, what a surprise, sabi ni Stella. Stella is my business partner's daughter. She is just an irritating woman who thinks and believes that she is the most beautiful girl. She had done many plastic surgeries. Her presence always disturbed me like hell. Oh, Stella, it's such a coincidence, sabi ko sa kanya sabay fake smile. Yeah well, who is this not so beautiful lady with you? Your new secretary, tanong niya habang binibigyan ng dirty glare si Ana. Well Stella, for your right information this is my love, my wife Savannah, I said proudly and pulled Ana to my side. What the stinky fish? Did you get married? I couldn't believe this. Oh my great God, when? Are you kidding? This can't be happening. She told us if will affect her. We got married 3 years back, and we also have 2 adorable twins, proud kong sabi sa kanya. Oh really? I got to go. With that, Stella ran somewhere. Sebastian, is she having some problems?
Tanong sakin ni Ana. What do you mean some problems? Tanong ko kay Ana. I mean like mental problems, psycho and also you were not happy to see her, sinabi niya sa akin. Haha, she doesn't have psychosis. Her problem is her character. She believes that she is the most beautiful woman in the world and also she is having a crush on me. But what can I say to her when my heart is already stolen by a beautiful girl freezing and crystal blue eyes and blonde hair? Also, she is my baby's mama. Sabi ko sa kanya. Nagulat si Ana sa sinabi ko sa kanya. Sebastian, please wag mong sabihing wife mo ako sa mga taong hindi nakakaalam sa atin. Naluluhang sabi niya. Lumapit ako at hinawakan ang wrist niya. Napatitig ako sa mga mata niyang nakakaakit. Ana, alam ko kung gaano ako katanga para tanggihan ka sa katangahang kasinungalingan. Lagi kong pinagsisisihan ang behavior ko sa'yo, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ang pangunahing dahilan para sa proyektong ito ng Sri Lankan ay upang maibalik ka sa aking buhay. Upang magsimula at magkaroon ng magandang buhay pamilya hanggang sa ating huling araw. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo, Ana, sincere kong sabi sa kanya. Sebastian, pero malayong ayusin ang ginawa mo. Sabi niya habang humihikbi. Ayokong ayusin, at handa akong bumuo ng new feelings of love and everything with you Ana, sinabi ko. Hindi siya sumagot, sa halip ay tumingin siya sa mga mata ko, at may ginawa siyang hindi ko inaasahan. Niyakap niya ako. Sebastian, gusto kong buuin mo ang mga sirang pader ng puso ko at muling ipadama sa akin ang pagmamahal. Ang lahat ng mga oras na ito ay malayo sa iyo at kasama mo bilang iyong ex-wife, ang iyong unwanted wife sa panahon ng problemang kasinungalingan na iyon. I came to realize how much I had loved you Mr. Sebastian Montemayor. I had loved you more than me. Nang malaman mo ang katotohanan, hindi mo ako iniwan sa halip ay sinubukan mong ibalik ako sa iyong ligtas na mga kamay. Honestly, Sebastian, I can't longer hold the grudges against you. I don't want our Sean and Megan to miss the family love and care. Sinabi niya sa akin ang maraming hidden feelings tulad ng happiness and peace. Ana, I love you, sabi ko sa kanya. Sebastian, I will always love you. Sa kabilang banda, si Savannah. Maaring isipin ninyong lahat kung gaano ako mapagpatawad. Oo, madali kong napatawad si Sebastian dahil may sama ng loob ako sa kanya. At ang pagkamuhi sa kanya ay hindi ako dadalhin kahit saan. Malaking pagkakamali ang ginawa niya pero minsan lang. Ang pagkakamaling iyon ay itinaboy ako sa buhay niya nang hindi tumitingin sa harap at likod. Kitang-kita ko sa mga mata niya, ang panghihinayang, ang paghihirap at higit pa sa kung gaano siya nasira. Kilalang kilala ko si Sebastian at ang pagpapatawad sa kanya ay isa sa pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Ang pagkapuot sa kanya at pagmamakaawa niya ay hindi nagbibigay sa akin ng anumang kaligayahan o kasiyahan. Ang lalim ng iniisip ko, kaya hindi ko narinig si Sebastian na pumasok sa kwarto. Ana, get ready before 7. Bakit? May pupuntahan ba tayo? Tanong ko sa kanya out of curiosity. Oo. Saan? That is a surprise. Nakangiting sabi niya na parang bata. Come on Sebastian, I hate surprises. Angal ko. Pero mahal kita at gusto kong magbigay ng mga surprises sa mga mahal ko. Sabi niya at naglakad papunta sa akin. Bawat hakbang niya ay lumilipad ang mga butterflies sa tiyan at namumula ako. Someone is getting shy, sabi niya sabay smirk na nakaka-hypnotize ng kahit sino gaya ng ginagawa niya sa akin ngayon. Umiling ako pero alam kong he is not going to give up. Bigla niya akong inihiga sa kama at nasa ibabaw ko siya. Millimeters ang agwat ng mga labi namin, ang ilong niya ay sa akin at ang isang kamay niya ay nasa bewang ko at ang isa naman ay nasa ilalim ng ulo ko. Now be a good girl, and give me an earth-shattering kiss, Ania. I was acting like a teenage virgin na walang halik. Woman gives me or I am going to take it myself. Mr. Sebastian Montemayor, I dare you to do that. Hindi ako makapaniwalang sinabi ko yun dahil ilang segundo lang ang nakalipas para akong mahiyaing pusap pero bigla akong nagkaroon ng confidence to dare him. Babe, you don't have to dare me to do that because I was already planning to take it myself. Mabilis na dumampi ang labi niya sa labi ko. Mabagal na gumagalaw ang mga labi namin, na nagpapainit sa buong katawan ko. Ang kanyang kanang kamay ay humahaplos sa aking mukha at leeg habang ang kanyang kaliwang kamay ay nakataas ang aking sweater. Napaungol ako sa paglapat ng kamay niya sa pusod ko. Sinimulan niyang salakayin ang aking leeg gamit ang kanyang nakakatuwang dila. Ang bawat halik niya ay nagpapakulot at napapaungol ng hindi mapigilan. Apektado pa rin sa akin ang mga haplos at halik niya. Para siyang Greek god pero akin lang. Ana, hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo sa akin, aniya sa pagitan ng mga halik. Sebastian, if you want to take me out then we have to stop this. I said in between Sebastian's mind-blowing kiss attack on my body. Ha, I think we can go out tomorrow, sinabi niya.
Come on, Sean and Megan will be here anytime. We have to stop this. Sige, sa ngayon lang, pero pagbalik ko hindi na ako titigil. Tumayo si Sebastian sa kama at kinindatan ako. Namula na naman ako for the 100th time today. Sebastian, pwede ka bang pumunta sa labas ng kwarto ng 10 minuto? Tanong ko kay Sebastian na nakatitig sa akin na para bang isa akong diyosa. No, bakit? Dahil gusto kong magpalit ng damit. Oh good. Uupo ako sa kama. Sebastian, please get or I will kick you out of this room. I am scared. Ana is going to kick me out of this room, pabiro niyang sabi. Please Sebastian. Okay, bakit hindi ka makapagpalit ng damit sa loob ng dressing room? Well, magandang tanong. Oh, yan. Sira ang pinto. Ibig sabihin may problema ang keyhole. Dahil lang dyan lalabas ako. Oo, now get lost. Umungol siya at napahagikik ako. Sa kabilang banda, si Sebastian. Pagkalabas ko sa kwarto ni Ana, tinawag ko ang manager ng resort na si Mr. James. Hello Mr. James, it's me Sebastian Montemayor. Oh, Mr. Montemayor, I know you called to check whether everything is settled right. Yes Mr. James, we will be there within 1 hour. Okay, see you. Inend ko na ang tawag at hinintay si Ana na dumating sa labas ng kwarto. After 15 minutes lumabas na siya. Nakatayo siya sa harapan ko na napakaganda at sexy. Naglakad ako palapit sa kanya at hinalikan ang labi niya. Ana, no words to say, you are looking so beautiful, too fucking beautiful. I think I cannot resist touching you because you are tempting me too much. Namula siya. Come on, ayokong sayangin ang mahalagang oras natin. Hinawakan ko ang kamay niya at naglakad patungo sa pinakabago kong model ng Range Rover Sport. You got a new car? Tanong niya. Yes, I know you like it. Sabay kindat sa kanya. I didn't like it. I love it. I love Range Rover more than your favorite Lamborghini. I knew it. Namula lang siya at tahimik na umupo. I drove listening to passenger let her go. Nakatingin si Ana sa labas, and I was feeling to hug her so badly. Nagsimulang gumuhit ang ngiti sa aking mukha nang maisip ko ang nalalapit na kaganapan. Sa kabilang banda, si Savannah. Wala akong ideya sa lugar kung saan ako dinadala ni Sebastian ngayon. Pagkatapos ng 30 minuto. Sebastian, wow, this place is amazing. I love it. Namangha ako sa lugar kung saan ako dinala ni Sebastian para sa special date namin. Ito ay isang 7-star resort na ganap na napapalibutan ng tubig. Nakaka-relax talaga ang malamig na simoy ng hangin at ang sariwang amoy pagkatapos ng ulan. Napakapayapa talaga ng lugar. Anything for you, ang sweet na sweet niya. Hinawakan niya ang kamay ko at dinala ako sa table namin. Sebastian, can I ask you something? Tanong ko sa kanya. Yes, you can ask me anything you want, sabi niya with his breathtaking the smirk. Yung mga mata. Yung ngiti. Yung kissable lips niya. If you want you can take my picture, and keep it forever, sinabi niya. Who said I was looking at you? Tanong ko ng acting innocence. Well, I don't want someone to say that you were looking at me, when your full attention was towards me, sabi niya ulit sabay smirk. Well, maybe I was, sa wakas ay inamin ko. Well Savannah Manhattan, what you want to ask me? Sinabi niya. Ipinapaalala sa akin na tanungin siya ng tanong na gusto kong itanong sa kanya palagi. Sebastian, ano ang naramdaman mo nang makita mo ang mga pekeng larawan na ibinigay sa iyo ni Jose? Gusto mo nang makatutuhan ng sagot, di ba? Tanong niya sa akin. Tumango ako. Nagulat ako. Alam kong hinding-hindi mo gagawin iyon pero mukhang totoo ang mga larawang iyon. Baby, iyon lang ang pagkakataong hindi ako naniniwala sa iyo at naunawaan ko na iyon ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Pero sa sandaling iyon ay nabigla ako sa aking inaasal na parang gumuho ang mundo at walang paraan na ako ay nagtaksil sa iyo. I'm so sorry, sinabi niya. Matapos sabihin ni Sebastian ang tungkol sa kanyang nararamdaman ay naramdaman ko ang sakit na naramdaman ni Sebastian. Sebastian, I'm sorry, kung nag-iingat ako hindi mangyayari ito, putol ko kay Sebastian. Baby, don't say sorry. Nag-iingat ka but Jose had misused your photo. You are not the reason for all the things which had happened. I myself perfectly know that my Ana is innocent, sinabi niya. Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa labi. Sa kabilang banda, si Sebastian. Nang hinalikan niya ang aking mga labi, naroon pa rin ang parehong kinuryenteng pakiramdam. Maya-maya dumating na yung waiter. Hello, Mr. Montemayor and Miss Manhattan. I am here to take your order, sabi ng waiter. I would like to have bruschetta, risotto, Caesar salad and white wine, order ni Ana. I want the same as her, sinabi ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Pagkatapos ng 2 taon,
Sa kabilang banda, si Savannah. And they lived happily ever after. I was telling Megan a story about a princess who was truly and madly in love with a prince who was separated due to certain circumstances. Mama me want to see the prince, can I get one prince? Tanong ni Megan. Sure baby but now you have to sleep otherwise prince will be like Princess Megan does not sleep at also I don't want her, pagkumbinsi ko sa kanya na matulog. Baby, are you coming to make your husband sleep? Nakangiting tanong ni Sebastian. Wait let me check Sean, my baby, lumapit ako kay Sean na natutulog at binigyan siya ng halik. Fast, ang naiinip na sabi ni Sebastian. Mister, don't make this pregnant lady angry, sawa na siya sa pagungol mo, pabiro kong pinandilatan si Sebastian. Whatever babe my daughter won't like her mother being angry towards her papa, pang-aasar ni Sebastian. Yes, I'm pregnant kay baby number 3 at alam mo kung ano. Pinangalanan pa namin na baby Rachel, nang malaman namin ang tungkol sa gender ng baby. Sa nakalipas na 3 taon, malaki ang pinagbago ng buhay namin. Ako at si Sebastian ay nagpakasal muli, lumipat kami sa New York City at natapos ko ang aking business degree. Naging sweet na si Sebastian at talagang inaalagaan niya kami. Mahal ko siya at nagpapasalamat ako sa Diyos araw-araw dahil ginawa siyang katuwang ko sa buhay. Maaaring isipin mo na siya ay isang jerk, ngunit ang tunay na Sebastian ay isang gentleman, isang handsome gentleman. Sa kabilang banda, si Sebastian. Araw-araw nagiging totoo ang mga pangarap ko. Napakasaya ko na magkaroon ng magandang pamilya. Si Ana at ang mga bata ay talagang kahanga-hanga. Ang kahinaan at lakas ko ay sila. Mahal na mahal ko sila. Hinila ko si Ana palapit sa akin at hinalikan ang kanyang pink na labi. Pregnancy has made her look hotter. I couldn't get myself enough of her, she is an amazing fabulously fantastic lady, my lady. Babe I love you, sabi ko at hinalikan siya sa noo. Love you too, niyakap niya ako at sinabing. Babe do you want to sleep now, inusenteng tanong ko sa kanya. No, I want to look at the sky, sinabi niya sa kanyang mga mata na kumikinang. Why moon, you can watch your handsome husband here, sabi ko sa kanya. I can watch him every day but I want at the moon. Nakapout niyang sabi. That's lips though. Even you can look at the sky every day, sabi ko sa kanya. Sinamaan niya ako ng tingin. Siya at ang kanyang walang katapusang pagmamahal sa kalangitan sa gabi. Ana, sinisiguro ko sa iyo na hindi kita pababayaan, ang tanging araw na iiwan kitang mag-isa ay ang araw na ako ay mamatay at ikaw, my dear wife, friend, mother, guide and moreover my heartbeat I love you more than anything in the world. With that, hinalikan ko ang labi niya. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Savannah at Sebastian. Sa buhay maraming pagsubok na darating, pero anuman mangyari huwag tayong susuko. Dahil sabi nga habang buhay may pag-asa, sa bawat sakit at hirap sa dulo nito makakamtan din natin ang ginhawa sa buhay. At lahat ng mga nangyayari sa atin masaya man o hindi lahat may dahilan. Hindi madali ang buhay sa mundo, pero kung magtitiwala ka sa taas at sa sarili mo, lahat na gusto makukuha mo. Ang buhay ay parang libro may mga kabanata na malungkot, may mga masaya at may mga nakakapanabik. Ngunit kung hindi mo kailanman bubuksan ang pahina, hindi mo malalaman kung ano ang susunod na kabanata na nakalaan para sa iyo. Naniniwala ako na ang pagpapatawad ay ang pinakamagandang anyo ng pag-ibig sa anumang relasyon. Kailangan ng isang malakas na tao para magsabi ng sorry, at mas malakas na tao para magpatawad. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.